tutulungan kita. Ako magbibigay sa'yo ng lawyer. Labanan natin. I'll fight for you. I'll fight for you. Tinatawag ni Senador Raffy Tulfo nitong Miyerkules ang Philippine Consul General sa Milan Elmer Cato matapos malaman na kasama sa huli ang mga overseas Filipino workers, mga biktima ng illegal recruitment scheme, sa kasong cyber libel na isinampa niya laban sa Daily Tribune. Ma'am, ba't kayo umiyak habang sasalita po si Consul General? Natutuwa ba kayo sa sinasabi niya o nainis kayo? Your Chair, isa po ko sa mga sinampahan niya ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpha Assistance. Former OFW po ako from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Oh, Conjen, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. What's wrong with you, sir? Sir, there were false accusations made against me, and they were the ones being quoted. But I've talked to them, and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my Wala po attention. kami sinabing gano'n. Oh, yun po, sir. But that's in the ano newspaper, sir. ano pong pinali ng kaso laban sa kanya? They were included in the cyber libel suit I filed against the Daily Tribune last week, sir. Matapos napaluha si Vanessa Antonio, isa sa mga biktima ng nasabing firm, habang nagsasalita si Cato sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers sa malawakang illegal recruitment activities ng Milan-based immigration consultancy firm na Alpha Assistenza Asaral. Ito ang nagtulak kay Tulfo, na nanguna sa pagdinig, natanungin si Antonio kung bakit siya humihitbi sa testimonya ni Cato. Bilang tugon sa tanong ng mambabatas, ibinunyag ni Antonio na isa siya sa mga kinasuhan ni Cato ng cyber libel. Nagsampa si Cato ng 10 milyon na reklamong paninirang puri laban sa mga editorial staff ng Daily Tribune, dayon din sa mga biktima ng Alpha Assistenza Asaral. Isa ako sa kinasuhan niya ng mga kaso. Isa rin ako sa mga biktima ng Alpha Assistenza. Dating OFW ako sa Taiwan, sabi ni Antonio, habang humihik. Nangarap lang ako ng mas magandang buhay para sa pamilya ko, she added. Nang malaman ni Tulfo ang tungkol sa mga reklamo, tinanong ni Tulfo si Cato, she was a victim and yet you filed a case against them. Dan, ano bang nangyayari sa'yo, sir? Sa kanyang depensa, sinabi ni Cato na isinama niya si Antonio at ang dalawa pang biktima ng Alpha Assistenza Asamara dahil sila ang sinabi ng Daily Tribune sa mga serye ng mga artikulo na aniya ay naglalaman ng maling akusasyon laban sa kanya. Sila ang source, ngunit nakausap ko na sila at sinabi sa akin na ang mga pahayag na inilathala mula sa mga pahayagan ay hindi sa kanila, sabi niya. On September 21, 2023, we then interviewed a number of OFWs in relation to the alleged illegal recruitment activities of a company called Alpha Assistencia SRL, or Alpha for short, for what the OFWs claimed were non-existent jobs in Italy. Since we had interviewed Conjen Cato previously, we tried to reach out to him, sir, right after the show, to endorse the complaints to him, but to no avail. But it was only after a mutual friend who acted as intermediary that the Consul General responded. Ginost niya po kami. In response to messages from Conjen Cato, lagi ho siya nagtitext sa amin. We advised him, being a friend, to issue an official statement, as he refused to be interviewed in order to clear the air, so to speak. Ayon sa mga biktima na nakipag-ugnayan sa digital program ng Tribune, ang Usapang OFW, noong Setyembre ng nakaraang taon, si Cato ay umano'y umupo sa kanilang mga reklamo laban sa Alpha Assistenza Asaral. Muling iginiit ni Antonio na ang mga biktima ng nasabing kumpanya ay humingi ng tulong sa Tribune para makipag-ugnayan sa kanya. Humingi kami ng tulong sa Daily Tribune mula noong Setyembre. Hiniling din ng Daily Tribune ang say niya, she said. Si Apple Cabasis, isa sa mga biktima na kinasuhan din ni Cato, ay sumuporta sa mga pahayag ni Antonio. Nakipag-ugnayan kami sa Daily Tribune para magreklamo tungkol sa Alpha. Ang mga reklamo tungkol kay Cato na natanggap ng Daily Tribune ay hindi nagmula sa amin, sabi ni Cabasis. Naging messenger lang kami kasi kami ang unang na-interview, she added. So, meron kayo ebidensya na meron siyang close tie sa Alpha?
Do you Yes, have sir. proof? Yung pong mga complainants. At saka po yung si Jeffrey Villalon ang nag-disclose nung relationship in relation to the video na una yung pinakita dyan. Siya ho ang nagbigay So sa yung amin video yan. showing na kasama po siya doon sa affairs na sponsored ng Alpha. Yun po mga postings ng mga tao at saka yung mga complainants na lumabas at nagpa-interview na rin. So dapat nung nag-reach out sila sa inyo, pinakinggan nyo, nakipag-usap kayo, yun yung pagkakamali nyo. Tinablan nyo sila. Eh ngayon pumunta sila sa ibang agency at tinulungan sila, lumaking issue. Kasi kung from the first moment, ganun kami sa media eh. The first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong side, sumagot kayo, huwag kayo matakot. Tutulungan kita. Ako magbibigay sa'yo ng lawyer. Labanan natin. I'll fight for you. I'll fight for you. Lumapit po kami sa Daily Tribune para magreklamo tungkol kay Alpha. Ang mga natanggap pong reklamo ng Daily Tribune tungkol kay Conjen Cato, hindi po sa amin nanggaling. Naging messenger lang po kami dalawa. Dahil kami po yung unang nag-live, sa amin po sila nagchat-chat. Sa amin So never kayo naging source para doon sa mga allegations against Mr. Cato. Pero against those Alpha, kayo yung source. Kami po yung source nun sa Alpha. Yung kay Conjen Cato po, reklamo po lahat yun ng OFW po sa Milan. Ipino-forward lang po namin sa Daily Tribune. So Opo. meron talagang reklamo, Consul General. Yes, sir. And I these think, complaints are valid from their fellow Siguro po OFWs na para- pinorward nila sa Daily Tribune. And Daily Tribune has to write that kasi valid yung mga complaints. Sumingit si Tulfo para tanungin si Cabasis tungkol sa mga alegasyon laban kay Cato na sinagot naman ng huli. Kami ang source sa Alpha case. Tungkol sa mga alegasyon laban kay Cato, nanggaling sila sa mga OFW sa Milan. We were just forwarding it to the Daily Tribune, sabi ni Cabasis kay Tulfo. Pagkatapos ay hiniling ni Tulfo kay Cato na tumugon sa mga pahayag ni Cabasis. So, may lehitimong complaint talaga, Consul General. Ang mga reklamong ito ay may bisa. Ipinasa lang nila sa Daily Tribune at Daily Tribune ang dapat itama iyon dahil valid ang mga claims, he said. So, Consul General Elmer Cato, itutuloy niyo po bang demanda laban sa kanya? Dahil pagtutuloy niyo, I'll be more than happy na tutulungan siya, ipaglalaban ko siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sinabi ko po kay Apple, mag-submit lang ng short statement and we will withdraw.